ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abellera? Missing containers. Huwag nang pakialaman direct. Ang ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Oh, yes, Your Honor. Ang gagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Polong Duterte at Atty. Bakit kami nisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na huwag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Outcome hearing before we adjourn, and we will put that into motion. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to invite that guy so that all the statements made by Mr. Jimmy Guban would be corroborated, if possible, in order for against these people. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Chairman Acop. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? May I proceed? Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small na isang First District Councilor ng Davao. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung una kayo nagkita, tungkol saan ang meeting ninyo? Your Honor, tungkol po sa mga releases sa kargamento sa Bureau of Customs, Port of Manila at saka MICP. Pwede ko bang malaman ano ang dahilan bakit ipinakilala ni Henry sa iyo si Nilo Abellera Jr.? Your Honor, parang malaman lang na si Henry ay isa sa mga connected sa kanila. Sino kanila? Sa kila Pulong, kay Mans. Also friend ni Michael Yang na talagang totoo na kaibigan si Henry. So, yun ang dahilan kung bakit pinakilala ni Henry si Mr. Nilo Abellera sa iyo? Yes, Your Honor. Isa po sa mga dahilan. Ikaw na rin ang nagbanggit na si Nilo Abellera Jr. alias si Small ang nagbanggit na sila po ay trusted partner ni Mr. Michael Yang. Si Mr. Polong Duterte at a certain Atty. Mans Carpio. Opo, Your Honor. And sinabi rin po ba niya nung kayo nagkausap na siya ang facilitator ng mga release ng shipments nila sa customs? Sinabi niya rin po na luwagan na lang ipagkanilang kargamento. Ulitin ko, nabanggit mo dito na merong shipment sina Michael Yang, Polong Duterte at Atty. Mans Carpio at trabaho ni Small o Mr. Nilo Abellera ang mag-facilitate nito. Sinisiguro ko lang yung kasagutan po. Your Honor, iba po yung facilitation. Siya lang ang nagsasabi, kasi ang nagpa-facilitate po ng documents yan, iba. Siya lang nagsasabi sa part namin sa CIS na kaibigan ang mga yan. At trabaho ni Mr. Abellera, sa pagkaalam mo, ang maglabas ng mga shipments nila. Yes, Your Honor. Okay. Na medyo mabilis para mabilis makalabas. Pwede po bang malaman kung ilang beses ilang beses pinacilitate ni Mr. Abellera yung shipments nilang tatlo? Your Honor, isa po dun yung mga nawawalang container. Kaya hindi namin pinakialaman. Ano naman ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abellera? Missing containers. Huwag nang pakialaman directly. Huwag nang pakialaman. So, ibig sabihin, sobrang luwag ang hinihiling sa iyo. Hindi po namin ibig sabihin kasi kami po ay nanguhuli or nag-alert So, sa labas. ang ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Oh, yes, Your Honor. Okay. So, yung maluwag pala, sa affidavit mo, huwag hulihin. Opo. Maliwanag? Opo, Your Honor. Okay. Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nang gagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Polong Duterte at Atty. Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Kung tatanungin po natin ang customs, kung meron pa silang records ng mga ito, meron pa kayang records? Your Honor, kahit 6 na taon na pa akong wala sa customs, tingin ko may file sila. Hindi po mawawala ang file ng customs. May records po yun. Siguro naman may mga logbook kayo doon sa customs. Opo, Your Honor, at saka computer. Lalabas po ba doon yung pangalan ni Mr. Nilo Abellera? Ano, Your Honor? Dahil records doon ay pangalan lang ng company. Pangalan lang Ng company, ng consignee. ng kumpanya. Or importer, Your Pero Honor. yung kumpanya, malalaman natin kung sino ang may-ari. Pwede po, Your Honor. Pwede. Dahil sa accreditation, kung bogus man yun, nag-file sila ng iba-ibang pangalan. Nabanggit mo rin sa iyong affidavit na palagi kayong nag-uusap sa cellphone o telepono ni Mr. Abellera. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo?
Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during that time. Nasa posto B, pero ang alam ko, custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko sa intelligence, alam namin yan, pero ayoko na pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba itong impormasyon na ito ng ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products, yung mga nawawala. Doon din sa affidavit mo, para bang dahil sa report ng nagkakaroon ng importation of illegal drugs, binigyan ka ng memorandum? Opo, Your Honor. Ano laman ng memorandum na yun? To monitor the importation of illegal drugs as per order ng nakakataas, si Director Albania, binigyan po ako ng order. Yung tungkol dun sa magnetic lifter, paano napasok si Colonel Asierto doon? Your Honor, before kami yan nakuha, kami ay nagmi-meeting ni Colonel Asierto at saka si Colonel Pardo. Dahil nga sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka meron naman silang maitutulong tungkol sa pag-monitor ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Sino po ba siya? Si Colonel Pardo, Your Honor, the late Colonel Pardo, wala na ngayon. Dati po yan kasama din ni Colonel Asierto sa IDSOT, PAOK TF. Dati rin po siya ang director mismo during that time ng NCR PDEA. Ng alin? NCR PDEA. NCR PDEA, opo. Okay. Shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic lifters. Ano nang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng No, Your Honor. may kapag din sa customs? Hindi. Hindi po. Matatandaan mo pa ba kung sino ang mga opisyalis dito? Your Honor, during that time, yung consignee hindi accredited, ibig sabihin po, walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So probably, yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI. Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading ay mga damis. Sino ba talagang tunay na may-ari sa pagkaalam mo? Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Pony Chen nakiusap sa kanya. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Si Pony Chen. Pony Chen. Chen. Or mayroon pa pong ibang alias. Na si Pony Chen naman, sinabing si Michael Yang. Paano mo Hindi po yan ang isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Barakel na taga Calapan City rin, Mindoro. Yun, importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Sa customs. Kilalang-kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba. So transaction lang na ito, sila ginamit. Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para luwagan mo sila? Nung mga si Mr. Abillera, si Mr. Pony Chen. Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, wag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila Mans Pulong at Michael Yang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong at saka si Atty. Mans Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ang susunod kong kwan is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw ay na-contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binisita ka ni certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na wag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Noong panahon na yon, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakalam ko lang po, the ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok doon sa detention cell mo para takutin May ka? kasama po na empleyado ng Blue Ribbon Committee. Ano, no? May kasama. May kasamang staff ng Blue Ribbon Committee ng Senado.
nanumpa ka. Opo. Mr. Guban, ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez, para takutin ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate. Yun po ang nagpakilalang una, yung staff ng Blue Ribbon. Yun ang kumatok at nagsabing Blue Ribbon to. Then saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yon, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero sa mukha, baka makita ko pa. Tatandaan ko pa. Yung bang pinagkulungan sa iyo, may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, I request, Your Honor, na sana madala. At si Paul Gutierrez, the whole hearing ng Blue Ribbon, nandoon yan. Yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takutin ka, sinabi ba sa iyo, i-implicate mo si Colonel Acerto? No, Your Honor. Ano ang sinabi nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan. Huwag mo banggitin ng pangalan ng tatlo. Okay, paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda. Siya din na nagsabi na kaibigan ni Michael Yang, si Benny Antiporda, treasurer or secretary, officer sa National Press Club. Sa kanya po yung nanggaling yun. Si Paul Gutierrez ang nagsabi noon? Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko, yung pangalan ng isang Benny Antiporda. Opo. Ano naman ang parte ni Benny Antiporda dito sa salaysay mo? Bilang medyaman at boss, kaibigan ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Paul Yang, Michael Yang at saka nila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang yan. Siya po din ang nagsabi, kaya nakukonfirm ko mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chairman, wala na po ako may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Nakop. The next Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jimmy S. Guman. Nabanggit mo po rito sa affidavit mo na ikaw ay Customs Intelligence Officer. At binabanggit mo po rito na duties and functions mo consist of monitoring, profiling, and recording of importation of goods. Ano pa po ba yung kasama dito sa trabaho mo? Kasi nag-iisip lang ako, bakit ikaw ang kailangan kinausap? No, ikaw ang kinausap ni na Henry, ikaw ang kinausap ni na Nilo Abellera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po ba yung meron ka para kausapin kanila? Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDEA, may counterpart ng PDEA. So, alam nila na ang desisyon or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So, ibig sabihin, sa mga panahon ito, ikaw ay may kapangyarihan, may otoridad ka para i-release ang isang shipment. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, kapag kinausap ka nila, binanggit mo po rito na luwagan mo, sabi ni Small sa'yo, sa paragraph 4, always talk to me over the phone and sought my help in the release of your shipments to which I acceded. Meron po ba silang, ano po yung kapalit kapag kinakausap ka nila? Isang pakiusap lang po ba yun o mayroon silang offer or anything para pumayag ka doon sa kailang request? Your Honor, may kapalit, nag-o-offer pero nire-reject po namin kasi napakalakas ng ginagamit nilang pangalan. Pwede mo bang banggitin dito kung ano po yung mga offer na yan kung sakali? Konting suhol para luwagan. Pero sabi ko nga, hindi ko namin yan tinatanggap dahil ang impluensya at napakalaki at hindi rin bagay na dapat gawin. So pakikisama na lang ang ginagawa namin. Okay. So, ibig sabihin, niluluwagan mo, pumapayag ka doon sa kailang pakiusap bilang isang pakikisama. Although, may binabanggit ka rin na consideration. Except that, sabi mo, dahil malalakas yung mga pangalan na binabanggit, hindi ka pumapayag na tanggapin. Yes, Your Honor. Nabanggit mo dito sa paragraph 5, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and pahinantes of the shipments facilitated by Councilor Small Abellera, that illegal drugs were mixed up with the said shipments. Nung nalaman niyo po ito, ano po yung ginawa po ninyo? Your Honor, yan nga pakiusap, kaya pikit bulag ka na lang doon sa mga shipment nila. Pikit bulag ka na lang, bayaan mo na lang mawala. Kaya nga, ito na lang ang pinukusa namin na isang shipment. Kaya nga, nagiging missing containers na lang. Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Your Honor, as per reports, that is about, sa Port of Manila po, 700 more or less containers. Yan po ay on In a record. span of gaano katagal po yung 700 shipments po na yan?
Bago lang po si Commissioner Lapiña, about 2 o 3 months. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 Nakalusot po, shipments. mga padating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. At sa iyong pagtaya, doon sa mga 700 shipments po na yon, ilan sa tingin mo ang may nakasama na illegal drugs? Your Honor, ang ano namin noon, assessment namin, 50% may palaman. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Base po sa pagtaya po ninyo, gaano karami usually yung laman ng isang shipment na illegal drugs? Your Honor, hindi ko ma-determine ngayon, pero ang nagdedetermine niyan yung PDEA. Nanggagaling na sa kanila ang assessment pag nakakalabas na. Kaya nga ako, pinupukpok ng PDEA ang Customs, yung Customs Intelligence Deputy Commissioner, pinupukpok naman yung Director, din sa amin naman binababa yung order. Doon sa 700 na binabanggit mo kanina, 350, dahil 50% yung may laman. Mayroon ba kayong finlag doon in stock kahit na isa? No, Your Honor, hindi ko talaga nakialam sa kanila. Para na lang dito sa isang project. So, ibig sabihin lahat po yon, nakalabas po yon, malaya na naka-circulate. Nakalabas, Your Honor. Malala mo po ba kung anong period po ito? Anong taon? Anong buwan? 2018. Dito sa sinabi mo, sa paragraph 7, on account of our intelligence works, various shipments were alerted and in various occasions, Councilor Small requested me. Luwagan mo yung mga shipments na yan. Alam mo naman na kina Michael Yang, Pulong at Mans yan. Opo. Kailan ka kinausap tungkol po dito? Your Honor, halos ano naman kasi mula pa ng pagkaupo nila 2017, nandoon na sila. So halos yung telepono, about 3 times kami personal na nagkakilala, nagkakwentuhan. Then by phone, tatawag, pare meron kami dyan. So ibig sabihin na meron kami dyan. Kaya mo na, sabi ko, uwi na lang tayo, huwag na natin pakialaman yun. Sabi mo na appoint ka sa OIC. Sino ba yung i-credit mo dun sa position po na yon, sa appointment mo po na yon? I was designated, Your Honor, as Port of Manila CIIS. Ang nag-appoint sa akin ay yung recommended ako ng director ng CIIS. Then the order was approved by the Commissioner of the Bureau of Customs. Sabi mo rin dito sa paragraph 8, said container shipments were reported missing while on hold on alert status in POM and MICP as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Customs Commissioner La Pena and to shed lights thereon. Hindi ko lang makuha po yung relasyon po ng paragraph 7 sa paragraph 8. Alin po ba yung tinutukoy po niyo dito na nawawalang shipment? Yun yung during that year on honor na mga nanawalang mga missing containers na na-involve sa kanila. Yung around 2018, early 2018 na bagong upo si General Lapiña. Mga ilang shipment po itong tinutukoy po ninyo na Yan nawawala? po yung honor na pag binilang sa containers, around 700 containers. Yung shipments, hindi na ho namin kinukuha, hindi na namin pinakikialaman. Then paragraph 9, binabanggit po nyo dito na may mga overstaying cargoes. One of which was the Vicaba trading shipment. Opo, Your Honor. Anong relasyon po noon dun sa naunang mga nawawalang shipment? Isa po yan, Your Honor, sa tatrabahoin nila na pumutok na tinatrabaho. Ibig sabihin, nalaman na ng ibang tao sa customs, tinatrabaho na namin at tinututukan na dahil nalaman ko na ngayon through sa mga dokumento sa Bureau of Customs na may overstaying na bakal at yun ay tinik na namin diretso. Tinik na po namin. Ibig bang sabihin po nito, nire-report ninyo as missing pero the fact is, unaccounted for lang, doon lang siya sa loob? Yun pong iba po, reported yun na missing yan po ay overstaying. Ibig sabihin, nasa loob pa ng port. Pag missing na, ibig sabihin, nakalabas na sa port. So, iba po yung mga shipment na binabanggit po ninyo na nawawala dito sa mga overstaying. Opo, iba po yun. At dito sa overstaying po na ito yung nakita po yung shabu Opo. na nakapalo po sa Magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. Paano nyo nalaman na may shabu po doon sa shipment po na yun? Your Honor, coordination na po yun. Ang nag-assist ng information kami at saka si Colonel Asierto at si Colonel Pajardo yung PDEA. Kasi we are working together. So nung nalaman po ninyo na mayroon pong laman po yon, ano po yung naging action po ninyo? Tinutukan na po namin yun. Yung isa na yun na matagal na, dapat more than 30 days na tinutukan namin, gumawa na kami ng official report para aprobahan ni Commissioner at may baba, mag-verify ko na dyan pa at ma-open, mabuksan yung container na yun. Na-verify po ninyo na sa Vicaba po ito. Yes, Your Honor. Siya yung importer. Then, nung binuksan po ninyo, ano po yung lumabas? Yan po yun, lumabas na yung magnetic lifter, binuksan ang magnetic lifter. In the presence po yan, together with PDEA, na lumabas na rin po yung shabu. Nung makita po ninyo na gano'n, ano po yung sumunod na ginawa ninyo?
Your Honor, hindi na po namin trabaho yun. PDEA na po ang trabaho nun. Kaya tinurn over ko na sa PDEA. So tinurn over po sa PDEA. Opo, dahil positive na ang drug shipment. Ngayon, nagkaroon po kayo ng kaso. Anong kaso po yung final po sa inyo? Saang related po yung kaso po na yon? Related po dyan, conspiracy to import drugs. Yung droga na po yan, pinalalabas na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Nakasabwat ka ng Bicaba. Ng Bicaba. Kung sinasabing kasabwat ka sa Bicaba, sino-sino ang kasama mo na nakasuhan? Your Honor, kami lang tatlo at saka yung Bicaba tatlo, ding Chinese. Hindi po ako, yun lang po. Tatlo kami, si Colonel Pardo, Colonel Asierto, ako, yung tatlong nawawala ngayon. Si Bidasto Cabral Barakel, Lakigan, Katipan, din I think Chinese. To Chinese, na pareho akong may mga standing warrant. So yung mga kasama mong nakasuhan po rito, yung mga importers din. Tatlo doon sa mga importers plus tatlo po Plus po kayo. yung Chinese po. Kailan po kayo kinasuhan? Ako po ay witness sa legislative doon sa Blue Ribbon. So ongoing yung kaso. 2018, 2019 po ako, I think early February, March, may pinilan po kami ng kaso. Then I was arrested, I think that was April 2019. Yan kailan po kayo na-convict? Kinonvict po kami after 4 years. Last year lang ho. Alam ko po napasok po kayo sa Witness Protection Program before. Your Honor, hindi po yata in effect ang Witness Protection Program noon. Yung RA 6981, hindi po binabanggit pag binabanggit namin. Sa Department of Justice, pag binabanggit namin, parang hindi nila pinaniniwalaan. Even sa court, during the trial, we are insisting that I am a witness during that time. I was a witness in the Legislative Blue Ribbon Committee hearing. Wala pong nagko-comment. Kaya nga ho, gusto ko dito ilabas dahil baka kako yung batas, sarado na, hindi na effective. And that is also why, Your Honors, na sana ho, yan ay matulungan ako na yan po ay maging effective. So ibig sabihin, hindi po kayo naging witness on the part ng gobyerno. Hindi po. Talagang accused, kinulong. Tinanggal po ako, I think at April din. Nung isinerve yung warrant, tinanggal ako sa WPP, dinala ako sa NBI. So lumalabas dito na yung Bicaba, nung kausap mo itong si over the phone, itong si Mr. Ponichen, babae po ba ito, lalaki? Lalaki po. Yan po yung kalimbinong Katipan. Ito po yung binabanggit din po ninyo na Chinese. Na Chinese po, na ginamit si Bicaba. Yun ang nakiusap kay Bidasto Cabral Barakel para gamitin yung Bicaba trading, maging consignee. So kasama rin po ba siya sa kinasuhan? Kasama din po yun sa Chinese. Kasama niyo pong na-convict. Kasama din po yan na may standing warrant ngayon. But at the same time, siya rin po yung nagsabi po sa inyo na huwag ikaw matakot kasi sila Man Scarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. Yes, Your Honor. Itong mga binanggit po niya, lumabas din po ba ito sa pagdinig sa inyo sa kaso? No, Your Honor. Bakit itong binabanggit mo po ngayon, binanggit mo ba ito sa kaso? Sinabi ko lang po yan, no, Your Honor, hindi ko diniretso ang pangalan ng mga tao yan kasi inantay ko po yung ganitong fora. Dahil kung doon ko yung gagawin sa judicial affidavit ko, na sinabi ko na, bakit yung tatlo nahuli, nawawala? Bakit ako ang nakakulong? So I am supposed to mention that 3 person, Your Honor, pero baka lalo mapadali kagad ang buhay ko. Sabi ko, kailangan mag-isip muna ako kung paano at kung saan ko sasabihin. Kaya sa judicial affidavit ko, Your Honor, sa RTC Branch 35, nakalagay po yun doon na binabago ko ng statement ko at sinasabi ko rin po. Hindi ko po alam na may hearing na ganito. For your last question, Congressman Salo. Ang huling tanong, ngayon na nandito ka at sinisiwalat mo lahat ng mga bagay nito sa nakasulat sa affidavit mo, anong in-expect mo? I am seeking for truth and justice, Your Honor, na matulungan po ako nitong kagalang-galang na committee para po ang taong bayan ay maniwala sa atin na ang hustisya ay hindi lang para sa ma-impluensya at mayaman, na ang hustisya ay para sa lahat. Hindi kung sino ang gusto nilang apihin, ay aapihin nila. At ang batas ay hindi na-implement. Remember, Your Honor, a witness ng Senado ngayon ay nakakulong for more than 5 years mula sa City Jail o NBI hanggang Bucor. Halos ngayong September, 6 na taon na po ako nagduro sa, Your Honor. Maraming salamat po, Mr. Chair. Just sa manifestation, marami pong binanggit po si Mr. Jimmy Esguban po rito. I would manifest, Mr. Chair, na tawagin din po natin sila sa pagdinig po nito. Kagaya po ni na Mr. Councilor Nilo Abellera Jr., alias Small, kung possible si Pony Chen na binabanggit po niya sapagkat siya po yung nagsabi at nagbanggit ng mga pangalan na may sama po sila sa mga susunod na pagdinig. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yeah, thank you.
Congressman Salo, yes, at the proper time, before we adjourn in this committee hearing today, the chair would like to ask for a motion as to who the personalities we wish to invite in our next scheduled hearing of the Quadcom. Thank you, Congressman Salo. Next to interpolate is Congresswoman Jam Baronda. Thank you so much, Mr. Chair. Since we're talking about war on drugs and at the same time human rights, I may be allowed to ask question regarding this is regarding HOR number 1346 and HOR 1351. Previously, Congresswoman Baronda, may I know, that's a House resolution. yes, Mr. Chair. And is this related to the Yes, of issue? course, Mr. Drugs and human rights. Okay, you have 5 minutes. Thank you so much, Mr. Chair. Mr. Chairman, I read the summary of Chairperson's report on HR 1346 and HR 1351 that Police Colonel Sherto previously included Michael Yang in 2017 report to the PNP as a person with known links to the illegal drug trade. Despite the said report, nothing was done by PNP against Michael Yang, knowing that he was then close to the former president. I recall that it was also in 2017 that former president described our city as the most shabualized city in the Philippines. Such labeling made by the former president caused much shame to our city and to its resident. And I would like to direct this question to PDEA and PNP. Does the record support the claim of the former president in 2017 that Iloilo City was the most shabualized city in the Philippines? PNP, the Philippine National Police. May we be clarified, Your Honors, as to what kind of report that is? My question is, does the record support the claim of the former president in 2017 that Iloilo City was the most shabualized city in the Philippines? Or can you please answer or give me some proof or number of top 50 list of cities and provinces? The case on drugs, at the same time, list of officials of Iloilo City that's included in the list in the war on drugs. I am asking this, Mr. Chair, because my city has been linked to as I was being called as the most shabualized city of our country. The most Shabualized city of the country. shabulized. Yes. Oh, shabulized. Yes, Mr. Chair. Ang tanong ko, Your Honors, Mr. Chair, our apologies that we cannot respond to the question as of this time in the absence of the record that being referred to, Your Honor.